ang matatagpuan para pagtausan ng survivor. Dito sa Pilipinas, daang-daang isla parang hindi na-discover ng marami sa atin. Dahil mayaman ang ating bansa sa mga malaparaisong isla. For the first time, dito sa ating gaganapin, ang Survivor Philippines. Dito sa isang pugling lugar na kung tawagin ng ating mga ninuno ay malaglang. Ang buok ng putik. Kung saan nagsasanib ang lupa at dagat. Ang West Philippine Sea ang daan papuntang paraiso. Isang paraiso ng taglay na ganda. Pero may itinatagong pangalan. Ang malawak at makapigil ng lupain nito ay tila isang bintang sa sinimang nagnanais kumapunti. May sariling paraan ng kalikasan para protektahan ang kanyang mga hayop at halaman. May sarili rin itong batas sa mga mapamilya at mapang-abuso. Ang una kong babala para sa 10 pares ng castaway, mag-ingat at matutong gumalang sa kalikasan. Dito sa Malagnang, ang pagpapahid ng putik sa katawan ay simbolo ng pakikiisa at pagiging bahagi ng tao sa kalikasan. Ito ang hudyat ng simula ng game of survival para sa 10 pares ng castaway. Bawat pares na kasali ay may natatanging diretsyon. Ang larong ito ay hahamon sa tibay ng kanilang samahan. Pero pagdating sa huli, dito sa Survivor Philippines, Celebrity Double Showdown. Isa lang, ang maaaring manalo ng 3 milyong piso. 20 castaways, 1 survivor. Survivor Philippines Celebrity Double Showdown. Kung gusto na ang unang araw ninyo bilang castaway,
Kaya ang gagawin niya, parang kaya challenge ang bubulaga, di ba? Tapos nung nakita ko na cage, tapos nasa tubig, medyo nakampante ako. Kasi swimmer talaga ako eh. Ever since bata pa ako, mahilig akong lumangoy. Sa laro ito ang patas ng lahat. Ang matibay, matitira. Ang mananalo ang pinakamadiskarte. Gusto ko lang ipaalala sa inyo, sa season na ito, doble hirap ang challenges. Kaya mga kaparis ninyo, maaari niyong asahan sa lahat ng pagsubok. In-expect ko na siya. Medyo in-expect ko na may mangyayari matindi. Kasi first challenge. And hindi naman ako tapos sa tubig. Pero sa bandang huli, baka sila rin ang makalaban ninyo. Hihintay na sa inyo ang isla. Pero bago kayo makarating doon, kailangan makaalis muna kayo dito sa water cage na to. Parang nakuha ng mga isda dun sa loob ng mga kahoy-kahoy na yan. So nakakaba kasi hindi mo alam pa nung pwedeng gawin eh. Hanapin ninyo ang dalawang exit points sa ilalim ng cage. Kailangan kalasin ng lubid para mabuksan at makalangoy papunta sa isla. Natakot ako doon. Natakot ako doon dahil nagsisim ako, naglalak ako sa swimming pool, maximum 10 feet. Well, hindi ako nagsisim ng ganda na 20 feet, saka hindi mo tansyado. Sa inyong paglangoy papunta sa isla, may makikita kayong mga sako na nakalutang. Ang laman ng sakong yan, mga bagay na magpapagaan ang buhay ninyo sa isla. Pagdating nyo sa isla, may naghihintay na dalawang immunity bracelet sa immunity tree. Kailangan sabay kayo ng partner nyo pupunta sa flag kung nasaan ang strap. Ang strap na yan, tatali nyo sa inyong kamay para magkadikit kayo ng inyong partner. Nasa sa inyo yan kung anong diskarte gagawin ninyo. Unahin nyo ba na kunin ang mga sako sa dagat at mapagaan ang buhay ng tribo ninyo sa isla? O unahin ang inyong sarili at makuha ang immunity bracelet. Hindi kami sabi ko, mas importante ngayon masiguro na natin yung immunity. Alan, natawagin, the next celebrity soul survivor. Survivor's Murder! Go! Naghanap na ng exit point ng ating castaways. Exit na yun, matataronta ka. Hindi mo alam kung paano mabubuksan yung pinto. Pero nung nakita namin na nag-idea na kami yung itim ng mga tali, yun ang tatanggalin namin. Medyo nahimas na pala. Kanya-kanyang diskarte lang mga castaways para maka-exit sa water cage. Umulit sa tali eh. So kahit kapain ko sa ako nakapikit, alam ko kaya ko i-figure out ang tali. Minsan tayo dyan ako higpit eh. Tutulungan ng mga castaways para makaligtas dito sa water cage. Si Mara sinisid ang lubid sa ilalim. Maraming tali. Ang hirap kasi yung tali, meron sa taas, meron sa sobrang baba. So para makalis yun, kailangan mo talagang mag-ipon na. Hindi pa rin nabubuksan ng mga castaways ang mga exit points. Yung pwesto ko, mundo na talaga. To move or swim or look for anything. Yung mga tao na lang, yung lumapit sa akin, and they were trying to take it away from me, which was Beto. I was like, relax! Beto, okay, I have this. Kasi parang, I think nagpanic na rin siya. Ang suot ko ng pantalon, ang bigat. Ang bigat. Parang hindi ko alam kung paano ako makakasurvive dun sa ilalim. Naaahon ka kaagad, at doon makapunta ka dun. So nakakaba.